I love you, written in red. That is the blood of our Lord Jesus Christ. Salamat po sa pag-ibig ng Panginoon sa atin at yung pag-ibig na yung pinatunayan niya nung siya'y mamatay sa cross. Nabubos yung dugo para sa ating kaligtasan. I'm really blessed sa simbahang ito dahil ang dami niyong bisita. Parang speaker ako Okay, maraming salamat po sa ating po mga bisita. Welcome po kayo sa Berean Bible Baptist Church. Huwag po kayong magsasawa na makipag-worship na kasama kami at sa kaligtasang inaalok ng Panginoon na inyo namang tinanggap kanina. Ngayong umaga, ating pag-uusapan, paano sila naging aral sa atin ngayon. Ang pag-uusapan naman natin, yung katandem ni Caleb, si Joshua. Going to the right place. Ito ang plano at gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ang bawat isa sa atin ay mapunta sa tamang lugar. Ngayon po, mainit ang panahon. Halimbawa, ang buga ng electric pan ay papunta dito sa akin. Kapag ka ako'y nandito, yung buga ng electric pan, sayang. Pero kapag ako'y nandito, yung buga ng electric pan, hindi sayang. Saan nagkakatalo? Sa tamang lugar. Alam niyo po ba na ang biyaya ng Diyos ay nandyan na? Nandyan na. Available na sa bawat isa sa atin. Ang problema na lang natin, nasa tamang lugar ba tayo ng pagpapala ng Diyos? Kung ngayong umaga, kahit anong pagsisikap mo sa buhay, pero parang wala na nangyayari, para kang nangiigib sa timba na butas. Baka kapatid o kaibigan, wala ka sa tamang lugar. Tayo muna tayong lahat, tayo mananalangin, tulungan tayo ng Diyos na maintindihan natin kung papaano pumunta sa tamang lugar. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na inyong kaloob sa amin. Hiling po namin ang Banal na Espiritu na siyang mangusap sa amin. Tulungan kaming maunawaan ang lalim ng inyong salita. Maunawaan namin, Panginoon, nasaan ba ang tamang lugar? At kung alam namin ang tamang lugar, ano ang gagawin namin? At kung kami naman, Panginoon, ay wala sa lugar, tulungan mo kami, Panginoon, na gabayan na mapunta ang aming sarili, ang aming buhay, ang aming ugali sa tamang ugali, sa tamang lugar. Salamat po, Panginoon. Patawad sa anumang pagkukulang namin. Hiling po namin ito at pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Upo na po tayo. Nasa tamang lugar ba kayo sa mga electric pan? No, baka nasasayang yung hangin. Tumapat po kayo dahil 5 oras po tayong magpipreach ngayon. Hindi, joke lang. 5 minutes lang po yung introduction. Okay. Ngayong umaga, pag-uusapan natin si Joshua. Si Joshua. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Joshua po ay Bible character sa Old Testament. Ngayon po, ang tanong natin, paano bang pumunta sa tamang lugar? Ang tamang lugar ay nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yung planong ito ay hindi nagbabago at nananatiling plano ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo makarating sa tamang lugar. Ano po? Hindi nagbabago ang Diyos dyan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hindi siya papayag na ang bawat isa sa atin ay nasa maling lugar. Gusto ng Diyos na natatanggap natin ang kanyang biyaya, na-appreciate natin ang kanyang biyaya. Nandun tayo sa tamang lugar para yung biyaya na nakalaan para sa atin ay matanggap natin at ma-enjoy natin. Ngayon, paano bang pumunta sa tamang lugar? Okay. Basahin po natin ang Joshua chapter 1, verse number 2. Ang tamang lugar sa bansang Israel ay yung promised land. Promised land. But here's the problem. Tignan niyo po hindi nagbabago ang plano ng Diyos. Joshua chapter 1, verse number 2, ganito po ang pagkakasabi. Moses, my servant, is dead.
Patay na si Moses. Di ba si Moses yung nagdala sa mga Israelita papunta sa Promised Land. Kaya lang ang problema, hindi nakarating si Moses sa Promised Land, namatay na. No? Pero tignan mo to, Sir Kyle, hindi nagbabago yung plano ng Diyos sa kanila. Ito ang pagkakasabi ng Bible. Moses, my servant, is dead. Patay na. Wala na kayong leader. Wala nang mangunguna sa inyo. Now therefore, arise. Kinakausap ng Panginoon dito si Joshua. Sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, tayo. Go over this Jordan, ikaw, punta ka doon sa tamang lugar. Pumunta ka doon. At hindi lang ikaw ang pupunta doon. Sino isasama niya? Lahat. Tanong, may maiiwan ba? Ano ang plano ng Diyos? Lahat ba tayo? Lahat. Sabihin mo sa katabi mo, lahat. Gusto ng Diyos, lahat tayo makarating sa tamang lugar. Marahil ang ilan sa inyo dito, hinahanap nyo ang inyong sarili. Ganun ano. Huwag mo nang hanapin, ayan lang. Ayan lang, hawakan mo, ayan lang. Huwag mo nang hanapin. Marahil ang ilan sa inyo, nag-iisip na ang buhay ay paswertihan lang. Alam niyo mga kapatid, may plano ang Diyos. Ang buhay ay hindi paswertihan. Amen? Ang buhay, ang Diyos ay may nilaan na tamang lugar para sa bawat isa sa atin. At ang sabi ng Bible, hindi lang si Joshua ang pupunta sa tamang lugar, kung hindi isasama ni Joshua ang lahat ng tao, nakasama niya mga Israelita, doon sa Promised Land, sa tamang lugar. Ang sabi dito, unto the land that is tamang lugar, which I do give to them, even to the children of Israel. Sabi niya, Joshua, yung tamang lugar na yon, hindi lang ikaw ang papupuntahin ko doon. Kung hindi, lahat kayo pupunta doon. Joshua, walang maiiwan sa laylayan. Lahat ano po? Kasama. God is good? Yon ang plano ng Diyos sa atin. At kuminsan ito ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Kung minsan nandun tayo sa tinatawag na wilderness. Yung bang, pag sinabing wilderness, ilang. Yung buhay natin, nakakailang. Ano? Yung buhay natin ay masalimuot. Wala tayong sariling kanlungan. Tayo ay stranger. Paggayon-gayon lang yung buhay natin. Para pag yung buhay natin ay walang direksyon. Saan ba patutungo ang buhay ko? Bakit ba ganito ang buhay ko? Parang walang right direction. Ang hirap. Ano ang mangyayari sa kinabukasan? Paano na ang bukas? Sabi ng Panginoon, mayroong tamang lugar na inihanda ako sa inyo at ang direction doon. Iisa lang. Okay. Lahat isasama. Ang challenge kay Joshua, wala na si Moses, pero hindi nagbabago ang plano ng Diyos at hindi rin nagbabago ang hangarin ng Diyos sa buhay natin na tayo ay mapunta sa tamang lugar, tamang pamumuhay, tamang relationship, at tamang attitude. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, tatamaan ka. No? Yun po. Doon pupunta. Ngayon, ano ang kailangan gawin? Sabi ng Panginoon, doon. Ang tamang daan. Ay, hindi tamang daan pala. Tamang lugar. Doon. Anong gagawin? Number 1. Kung gusto talaga nating mapunta sa tamang lugar, una nating gagawin, number 1, accept God's challenge. Joshua, ikaw na leader, ang challenge ko sa iyo, pumunta ka doon at hindi lang ikaw ang pupunta, isama mo pa yung mga tao. Parang ganito sa atin ngayon. Hindi lang ikaw ang pupunta sa tamang lugar, isama mo pamilya mo. Amen?
Tanungin ko kayo, pag araw ng linggo, saan ba ang tamang lugar? Sa church. Binigyan tayo ng Diyos ng 7 araw. Ang hinihiling niya 1 araw lang para tayo ay nasa simbahan. In fact, hindi nga 1 araw Oras lang ang bibilangin natin para tayo ay makapag-worship, makapagpasalamat. Kaya ang tamang lugar pag araw ng linggo, nakaupo dyan at nakikinig ng salita ng Diyos. At sabi ng Bible, katulad kay Joshua, hindi lang dapat ikaw ang pupunta sa tamang lugar. Isama mo kung sino pa yung dapat isama. Amen? Kaya alam niyo ang ginawa ni Sir Agustos, hindi lang siya ang pumunta. Pati yung pwede niyang isinama niya sa tamang lugar pag araw ng linggo. Amen? Yung may mga dalang bisita, hindi lang sila ang pumunta, nag-aya pa sila ng bisita. Kasi ang araw ng linggo, pag araw ng linggo, ang tamang lugar dapat sa tao, nasa simbahan. Amen? Accept God's challenge. Tanggapin ang challenge ng Diyos. Sabi ng Panginoon, go. Nung tinanggap ni Joshua ang hamon, ano ang kanyang ginawa? Tinanggap Ano ngayon ang ginawa ni Joshua nung tinanggap niya yung hamon na ibinigay ng Diyos? Na Joshua, ikay pupunta doon at hindi lang ikaw ang pupunta, lahat ng kasama mo, isama mo para lahat kayo nasa tamang lugar, nasa tamang buhay o pagpapala ng Diyos. Ano ang mga hakbang na ginawa ni Joshua noong tinanggap niya ang hamon ng Diyos? Una niyang ginawa, miniting niya lahat ng mga leader ng mga angkan. Miniting niya. Kinausap niya. Yun ang unang hakbang. Sabi Joshua chapter 1 verse number 10, Then Joshua commanded the officer of the people saying, Pass through the host. Lahat kayo ng mga leader ng mga angkan. Pass through the host. Maglakad kayo sa kanilang kalagitnaan at utusan nyo silang lahat. Ano po ang gagawin? Prepare you victuals. Pag sinabing victuals, ihanda nyo ang inyong pagkain o dala. Maghanda kayo. Mamaya may swimming. Ihanda nyo lahat ng kakainin. Mamaya po may swimming, may baptism. Ihanda nyo lahat ng kakainin. For within 3 days, ye shall pass over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth you to possess it. Alam niyo, kaya ito yung magandang gawin Kung tatanggapin natin ang hamon ngayong umaga na Panginoon, gusto ko pong pumunta sa tamang lugar. Amen? Mas maganda na ito'y sabihin mo sa pamilya mo. Amen? Alam niyo, kuminsan, nagsisimula ang lahat sa pagpapasya Di po ba? Sa tamang pagpapasya para makarating sa tamang lugar. Yung bang magpapasya tayo ngayong umaga, decided tayo, Lord, Panginoon, gusto ko po pumunta sa tamang lugar. Dahil gusto kong pumunta doon, hindi lang ako pupunta ron, gusto kong isama ang aking pamilya at sasabihin ko sa kanila na, mahal, mga anak, napapansin niyo ba yung buhay natin? Para bagaang pag may blessing, nawawala din agad. Napapansin niyo ba yung buhay natin? Pero parang hindi maayos. Parang magulo. Parang laging may away sa loob ng bahay. Parang laging may tampuhan. Parang laging nag-iinggitan. Parang laging yung covetousness. Yung hindi mapagbigay, hindi sakim. Napapansin niyo ba yan? Yung buhay natin? Nawala tayong sariling bahay hanggang ngayon, umuupa tayo. Hindi natin mapag-aral yung anak natin. Tapos,
nangungutang lang tayo sa Bombay. Pag dumating ang Bombay, ang daming tsinelas pero walang tao sa loob. Napapansin niyo ba yan? Parang hindi tayo makaahon sa hirap. Are you with me? Baka wala tayo sa tamang lugar. Baka hindi kinalulugdan ng Diyos yung pamumuhay natin. Baka hindi nalulugod ang Diyos sa pamamaraan ng pamumuhay natin. Baka yung pamamaraan ng pamumuhay natin ay may kahalong pandaraya. Panloloko sa kapwa. Abay, pagka ganyan ang buhay natin, wala tayo sa tamang lugar nito. Hindi talaga tayo aagusan ng biyaya ng Diyos. Walang kabanalan, hindi mahalaga ang Diyos sa buhay natin, hindi mahalaga ang Diyos sa pamilya natin, hindi natin pinararangalan ng Diyos, hindi natin pinupuri ang Diyos, hindi natin pinasasalamatan ng Diyos, hindi natin pinupuntahan ng Diyos sa bahay-sambahan. Wala tayo sa tamang lugar. Are you with me? Kausapin ng pamilya. Bakit tayo nagkakaganito? Si Bunso umuwi, buntis. Hindi pa tapos sa pag-aaral. Si Mrs. Pag nagsisiyar kasama cellphone. Tapos ayaw ipabasa sa'yo ang messenger. May code. Ang code ganon. Bago mo mabuksan. Mabubuksan mo ba yun? Lihiman ng pera. May pera ka ba? Wala. Kasasahod lang. Hanap ng boyfriend, ng girlfriend. Hindi naman masaya. Baka wala ka sa tamang lugar. Are you listening? First step, kung gusto niyong pumunta sa tamang lugar at isama ang inyong pamilya, talk to them. Meeting. Amen? Parang sa gayon, alam nyo na nagpapasya na kayo at na-realize nyo yung pamumuhay ng inyong pamilya ay wala sa tamang lugar. Talk to them. At maganda yon bilang lalaki, bilang padre di pamilya, dapat tayong kumakausap niyan eh. Nang sa gayon, pag alam na ni nanay ng mga nagbabago na tayo, gusto na natin pumunta sa tamang lugar, tamang attitude, merong magpapaalala sa atin. Tatay, di ba nag-usap na tayo? Napupunta na tayo sa tamang pamumuhay? Bakit ganyan ka pa rin? Sabi ni tatay, ay oo nga mahalaga na isinasabi. Pag sa ganun, pag nakalimutan natin, meron pong magpapaalala. First, accept the challenge. Anong mo bang gagawin? Kausapin yung gusto mong isama sa tamang lugar. Are you with me? I do believe si Sir Agustos, kinausap itong mga taga-EI. Di ba? Gusto ko kayo isama. Pupunta tayo sa tamang lugar ngayong linggo. Are you with me? I do believe yung mga may kasamang bisita ngayon, ganun din ang nasa puso ninyo. Kaya nyo isinama. Kumpiyansa kayo na itong dadalin nyo, makakarinig ng salita ng Diyos, pwedeng baguhin ng Diyos ang kanilang buhay, pwedeng matama ang kanilang buhay, pwede silang pumunta sa tamang lugar. Diba pag may nag-aaway, sabi, wala ka naman sa lugar eh. Diba ganon? Kaya may pag-aaway, wala sa lugar. Kinausap ni Joshua yung isasama niya. Pinaalam ni Joshua, lahat tayo pupunta doon. Kasi ang sabi ng Panginoon, thou and all these people. Talaga masunurin si Joshua, no? Hindi madamot si Joshua. Amen? Kaya kung may loved ones ka, huwag kang maging madamot. Isama mo sila para sila ay mapunta rin sa tamang lugar. Thou and all these people, lahat tayo, nais ng Diyos, nasa right place. Sabihin nyo nga po, right place. Pangalawa, nung tinanggap ni Joshua ang hamon, pangalawang move na ginawa ni Joshua,
Joshua chapter 2, verse number 1. And Joshua the son of Nun sent out of the Shittim, how many? 2 men to spy secretly, saying, go view the land, even Jericho. And they went and came into an harlot house and named Rahab and lodged there. Sir Jaime, nung unang pina-spy ni Moses yung promised land, 12, di ba? Ang problema doon, nung pagbalik, yung 10, tinakot lang yung tao. Si Caleb lang at si Joshua yung positive yung report. This time mga kapatid, hindi na 12 ang ipinadala ni Joshua. Ang ipinadala ni Joshua, 2 na lang. This time, natuto na si Joshua. Ano ginawa? Nagpadala para tignan yung lugar. Kasi matagal-tagal na rin nung 12 silang pumunta doon eh. Maraming taon na lumipas, marami ng pagbabago doon sa promised land. Kaya ang ginawa ni Joshua for the second time around, ipinadala niya yung 2 spy doon para tignan kung ano ang pagbabago. No? Kung si Aling Marites ba ay nakatira pa doon sa kanto, o si Mang Lito ay nakatira pa doon sa may barong-barong, pina-spy niya for the second time around. What I'm trying to say, back to the original plan. This time, natuto na itong si Joshua. Amen? Second move. Di ba kinausap mo na? Baka pwedeng kahit itry mo lang. Amen? Try mo lang yung sinasabi kong Berean Bible Baptist Church. Di ba? Ikaw puntahan mo lang, ikaw yung mag-observe. Observe lang naman eh. Tignan mo lang. Amen? Pasubok mo sa kanila kung ano meron dito sa church. Pasubok mo sa kanila kung ano yung tamang lugar. Ipasubok mo sa kanila kung ano yung Word of God. Ipasubok mo sa kanila kung ano yung pangako ng Diyos. Ipasubok mo sa kanila kung ano yung prayer. Ipasubok mo sa kanila kung ano ba yung mayroon doon sa tamang pamumuhay. Patignan mo, ipa-spy mo. Napakadaling mag-aya pagka ganun, ano? Oh, mahal. Umaten ako minsan doon sa Berean Bible Baptist Church eh. Unang itinuro sa akin yung kaligtasan pamamagitan ni Kristo. Baka pwedeng, subukan mo lang. Hindi naman siguro masama na subukan. Mag-observe ka lang, hindi naman siguro masama na mag-observe. Tignan mo lang. Amen? Ewan ko lang kung ginawa ito ni Sir Augustus na, sige, try nyo lang. Try lang. Okay, 2 move. Gusto ni Joshua, sila mismo ang makapagsabi kung ano meron sa tamang lugar. Are you with me? Are you with me? Huwag puro plano na pupunta. Ipasubok mo rin yung plano na puntahan. Amen? O anak, gisingin ng maaga. Try mo lang anak. No? Ayoko doon, mga nakakurbata, mga tao doon. Hindi, kahit di naman nakakurbata, pwede na yan. Subukan mo lang naman. Susubukan lang naman eh. Nako, mga ang English yung mga kanta ron. Hindi, walang masama doon. Hindi, wag ka munang kumanta. Susubukan mo lang naman eh. Nako, kapag ka may preaching doon, inaabot ng 5 oras. Hindi, saglit lang yun. Subukan mo lang. Amen? Wala namang masama kung susubukan mo eh. Ang mahirap din mo susubukan. Amen? I love you, written in. Ang kukit nung 3 yung kanina. Amen? Ako'y na-in love sa Panginoon Amen? Dahil yung written in red na yun, yung dugo ng Panginoong Kristo na nabubos para sa ating kasalanan. Subukan mo lang. Amen? Ngayon po, sabing ganoon, ito utos.
Balikan natin yung 2 verse 1. Yan. Sabi nga noon, and Joshua the son of Nun sent out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, go view the land. Tignan nyo yung lugar. Even Jericho, tignan nyo na rin yan. And they went, umalis sila, and came into an harlot house, yung bang babaeng mababaang lipad. Doon sila naluluyan. At ang pangalan ng babaeng ito ay ano po? Rahab. And lodged there. Doon sila tumuloy. Alam niyo mga kapatid? O hindi pa? Hindi pa? Itong si Rahab, ang siyang kumupkup doon sa 2 spy. At nung malaman dito sa Jericho na may nakalusot na mga spy, mga tsekwa, nung malaman nila, ipinahanap ng mga taga-Jericho yung 2 spy na ipinadala ni Joshua para kunin, ikulong o kaya naman patayin. Ang ginawa nitong si Rahab, itinago, pinoteksyonan itong 2. At nung dumating na yung mga sundalo, yung bang gilo, yung bang pinadapa doon tapos nilagyan ng kung ano-ano para hindi makita. Pagdating ng sundalo ng mga taga-Jericho, may napansin ka bang 2 spy dito? Ay, wala po. Baka umalis na po siguro yun. Pero nakatago. Ngayon po, nung umalis na, sabi nitong si Rahab sa 2 spy, pumunta muna kayo sa burol. Kasi pag lumapas ka agad kayo dito, nasa labas pa yung mga humahanap sa inyo. Pumunta kayo sa burol ng 3 days, magtago muna kayo doon. After 3 days, tsaka na lang kayo bumalik doon kay Joshua. Amen? Ibig sabihin, tinulungan ni Rahab yung 2 spy. Listen to this. Pag desidido ka talagang pumunta sa tamang lugar, may balakid, pero tutulungan ka ng Diyos. Sabihin mo nga, tutulungan ka ng Diyos. Magpapadala ng Rahab to protect you against obstacle, circumstances, difficulties in life. God is there to help you. Ang ganda ng quotation. The right people are found in the right place. Amen. Ang tamang tao ay matatagpuan sa tamang lugar. Tingnan nyo katabi nyo. Amen. Ang tamang tao matatagpuan sa tamang lugar. Si engineer, relate sa sinabi ko eh. Amen? Amen? Ewan ko lang kay Aisel kung nakaka-relate din. Ang tamang tao natatagpuan sa tamang lugar. Amen? Biri mo ano? Natagpuan ng 2 spy yung tamang tao kasi nasa tamang lugar. Si Rahab. Kay church, kung tayo'y magdidesisyon, Panginoon, gusto ko na pong ayusin yung buhay ko. Marami akong mali. Gusto ko na pong itama. Gusto ko na ng tamang ugali, tamang attitude, tamang relationship, tamang lugar. Accept God's challenge. At kapag nagdesisyon tayo, may mga obstacle. Sabi nga ni Sir Joel, kapag may obstacle, i-overcome mo lang yan, nang gayon magkaroon ka ng overjoy. Puro, di ba? Obstacle, overcome, and then, overjoy. You see, yung hindi namatay yung 2 spy, di ba, overjoy yun? May tumulong sa kanila, overjoy yun. In-spy pa lang nila yung lugar, pero nandun na kagad yung tulong at blessing ng Diyos. Are you with me? Sinusubukan pa lang nilang pumunta ron, pero naranasan na kagad nila yung ang epekto kapag nasa tamang lugar ka. May epekto ba, Brother Jaime, agad? Meron agad.
God's protection. Tamang tao. Nag-spy lang ha. Pero ramdam nila yung epekto. Kapag nasa tamang lugar ka pala, poprotektahan ka ng Diyos. Amen? Pag nasa tamang lugar ka pala, may taong magmamalasakit sa'yo. May taong tutulong sa'yo dahil padala ng Diyos yan para sa'yo. The right people are found in the right place. By the way, 25 years old tayo dito bago magligaw at bago ligawan. Baka nagkakalimutan tayo. Kagabi, itinaas pa namin 40. Ayos ba yun? Kay Moses ka nun, di ba? Alam niyo, Sir Jaime, talaga natuto na to si Joshua. Hindi na siya, sinala niya na to sigurado, dalawa lang siguro nakabasa. Ang pinadala niya na doon, hindi na yung negative. Hindi na negative thinker pinadala niya doon. Ang pinadala niya na doon, yung dalawang positive thinker. Itong dalawa bumalik. Ito, balita. Verse 23. So the two men returned after 3 days sa burol, bumalik na kay Joshua, and descended from the mountain, and passed over, and came to Joshua, the son of Nun, and told him all things that befell them. Lahat ng nakita nila, ikinuwento kay Joshua. Ay, Joshua, maganda nga pa talaga yung lugar na yun. Ang gagaling ng kumakanta ron. No? Yung mga aser, very accommodating, warm yung pagtanggap. Tapos lahat sila kung kakamayang ka. Tapos ang tawag sa'yo doon, Sir, Ma'am. Grabe. Special na special kami doon. Ang ganda ng paligid. Place of milk, flowing with milk and honey. And verse number 24, ito balita ng dalawa. And they said unto Joshua, truly, walang paghahalong alinlangan. The Lord hath delivered unto our hands all the land. Lahat ng lugar na yon, siguradong ibibigay sa atin ng Diyos. Yung tamang lugar na yon, hindi ipagkakait sa atin ng Diyos. Talagang ibibigay talaga ng Diyos sa atin lahat yon. Amen? Hindi magwi-withhold ng Diyos. Lahat. For even all the inhabitants of the country do faint because of us. Lahat. Ay, gaya nga sinabi ko sa inyo yung electric pan na yan, pag tumuto ka, lahat ba ng hangin nasa akin? Ganun lahat. Another problem. Sabi ng mga nagbalita, mapapasa kamay natin sa tulong ng Panginoon. Saksi kami, nakakita talaga namin. Maganda yung lugar. Ito talaga ay tamang lugar para sa atin. Na ito ay hindi lamang nais ni Joshua o hindi nais ng Panginoon. But the problem is, another problem. Here's the problem. Nung sila na ay pupunta roon sa tamang lugar, mayroon pong Jordan River na tatawidan sila. May tatawiran. Ang problema, nung panahon na sila'y dadaan sa Jordan River, baha. Sabihin nyo nga po, baha. Hindi ko kayo marinig. Nako, baha. Sabi ng Joshua 3:15, and as they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were deep in the brim of the water, for Jordan overfloweth all his banks. Baha. All the time of the harvest. Baha. Tanong, tutuloy ka pa ba sa tamang lugar? Baha. Number 1, lalangoy. Anong langoy? Pre-stroke. Backstroke. Ano ba? Freestyle.
Fly. Di ba? May fly pa. Nandun yung promise land eh. Okay naman, CC said. Okay, papatayin ng skyway. Patagal. Baha. Pero nandun yung promise land eh. Tutuloy ka pa ba? Andun yung better future. Doon yung aayos yung buhay natin. Kaya lang problema, baha. Tutuloy pa ba tayo pag may ganyan na? Gusto mong pumunta sa church, kaya lang ang problema, flat yung gulong mo. Gusto mong pumunta sa church, kaya lang wala kang pamasahe. Gusto mong pumunta sa church, kaya lang may sakit yung kapatid mo. Salamat, nandito si Junel, kahit may sakit si Eton. Palagay ko, kinargahan na lang si Eton. Inumin mo na to, bigla, lahatan na. Yung 3 times a day, isang inom na lang. Kasi walang mag-aasikaso sa'yo dito. Mag-church ako, amen? Nagkagalit kami ni Macy's linggong-linggo. Tutuloy pa ba ako sa promised land? Pupunta pa ba ako sa tamang lugar? Nako, dumating yung bill. Ang laki-laki. 4,264. Bill ng church yun. Paano yan? Tutuloy pa ba ako? Kaya lang nandun yung maayos na buhay eh. Nandun yung maayos na pamilya eh. Yun ang tamang lugar eh. Tutuloy pa ba ako? Ano, tutuloy ka pa ba? Yung crush ko sa church, hindi pala ako crush. Tutuloy pa kaya ako? Naguhang kita dyan eh. Yung crush lang pala dahil mo kaya ka nandito eh. Are you listening? Pwede silang lumangoy. Pero alam niyo ginawa ng Diyos? Hindi na sila pinalangoy ng Diyos. Listen carefully. Kapag buo sa loob mo, natanggapin ang hamon ng Diyos, napuntahan na yung tamang buhay, hindi ka na palalangoy ng Diyos. Are you with me? Ito ang nangyari. Joshua 3:16. That the waters which came down from above stood and rose up upon the heap every far from the city, Adam. Pastor, ano ibig sabihin nito? Ano sa Tagalog ito? Ganito po yan sa Tagalog. With illustration. Lahat daw ng tubig galing sa taas. Diba? Sa taas naman talaga galing yung tubig. Alangan naman, galing sa ibaba. Walang ganon, di ba? Lahat daw ng galing sa itaas ng ilog, stood. Biglang yung tumigil. At yung mga nandito naman, dumiretso. Meaning to say, nung tatawid na sila at pupuntahan na nila yung tamang lugar, nag-miracle ang Diyos. Sabihin nyo nga po, miracle. Ang miracle, mga kapatid, ay nangyayari sa mga taong gustong sumunod sa Diyos. Di ganon. Biglang tumindig ito. Tapos yung nandito naman ay umuhos. And the Bible tells us, verse number 17, and the priest that bear the ark of the covenant of the Lord stood firm on what? Dry ground. Just imagine, engineer, baha. Pero nung tatawid na sila, naging tuyo. Alam nyo, God is good. Kayang hawiin ng Diyos lahat ng harang. Tumuloy ka lang. Amen? Natuyo. Walang himala sa mga taong ayaw ng tama. Ayaw ng pagbabago. Ayaw sumunod. Ayaw sa right place. Pero may miracle na mangyayari sa mga taong gusto ng tama, gusto ng pagbabago, gusto sa right
place. Miracle will happen. Mangyayari yan. Hindi yan boysen, kung hindi galaw ng Diyos. Boysen ba yun? Coach Saber pala. Tawid sila. Tanong, solve na ba yung problema? Solve na. Ganun ang Diyos. Lahat ng haharangga dyan, nahawiin ng Diyos yan. Kahit pa nga kailangan ng miracle, gagawin ng Diyos. Makatuloy lang tayo. Dahil yan ang plano, yan ang gusto ng Diyos, lahat tayo makarating sa right place. Nasa sa atin na lang kung aayawan natin, kung tatanggihan natin, kung magpapatalo tayo sa obstacle, kung panghihinaan tayo sa obstacle, walang mangyayari sa atin pag pinanghinaan tayo ng loob. Amen? Kumbaga mga kapatid, kung tayo nagdesisyon natin, tinanggap na natin ang challenge, tuloy-tuloy na. Kayang hawiin ng Diyos yan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kayang hawiin ng Diyos yan. Hindi lang mga kapatid tinanggap ni Joshua ang challenge. Number 2, mabilis na lang po tayo. Acknowledge God's commitment. Going to the right place, accept the challenge, and then acknowledge God's commitment. Okay, here's the commitment of God to Joshua at sa mga kasama niya. Okay, Joshua chapter 1, verse number 2, o verse number 5 rather, ganito ang nakalagay. There shall not any man be able to stand before thee. How many days? All the days of thy life. Walang tatalo sa iyo, Joshua, habang ikaw'y nabubuhay. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Meaning to say, ang commitment ng Diyos kay Joshua, lifetime commitment. Wow, amazing. Joshua, habang ika'y nabubuhay, walang tatalo sa iyo sa anumang digmaan na iyong harapin. Ikaw ay magtatagumpay kahit digmain ka pa ng China, ng Russia, ng North Korea, ng Ukraine. Walang tatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. What a promise. What a commitment from the Lord. Amen? At ang sabi pa, hindi kita iiwanan. Jowa mo, iiwanan ka. Pero ang Panginoon, hindi ka iiwan. Kapamilya mo, sa panahon na ikay may kailangan na, pwede kang iwanan kahit kapamilya, kahit kapatid, kahit kamag-anak. Pero ang Diyos, hindi ka iiwan. His commitment, never ka iiwan. Hanggang sa dulo, sasamahan ka ng Diyos. Alam nyo, hindi lang naman ito ipinangako kay Joshua eh. May nakalagay sa Hebrews, pangako niya ito sa kanyang mga anak. Hebrews 13, verse number 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kung ikaw ngayon ay may problema ka ngayon, pero sabi mo, Panginoon, gusto ko pong makarating sa tamang lugar. Gusto ko pong maitama ang aking pamilya, yung aking ugali, yung aking buhay, yung aking relasyon. Gusto ko pong itama ang pangako ng Panginoon sa atin. Sige lang anak, gawin mo yan. Nandito ako, hindi kita iiwan, hindi kita bababayaan. Go lang. Verse 6, so that we boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Alam niyo, kapag na-experience na talaga natin na talagang ang Diyos ay nandiyan para sa atin, yung tulong ng Diyos ay nandiyan para sa atin, talagang sasabihin natin, magte-testimony tayo na, totoo po, ang Panginoon talaga ang tulong ko. Pag nakipagkwentuhan tayo, naranasan ko, talagang tinulungan ako ng Diyos. The Lord is my helper.
Ganito katindi ang commitment ng Diyos kay Joshua. Ganito rin ang katindi ang commitment ng Diyos sa bawat isa sa atin. How about our commitment to God? Siya hindi mang-iiwan, siya hindi rin niya tayo pababayaan. Dapat tayo din. Amen? Wag lang sa panahon ng ginhawa natin kinikilala ang Diyos. Kung hindi sa panahon din na tayo'y salat at wala. Dahil yung Diyos ganoon mag-commit sa atin, nakakahiya naman na hindi natin suklian yung ganong commitment ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? I do believe, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, lalo ng member ng Berean Bible Baptist Church, we experience God's help. Amen? Yung bang panahon na walang-wala ka na, pero biglang mayroong dumating para punan ng iyong kawalan. Yung nagulat ka pa at nasabi mo na, thank you Lord. Amen? Dahil ramdam mo sa iyong sarili talagang move ng Diyos yun. Na yung bang kaibigan mo na matagal na panahon kayong hindi nagkita, sa panahon na 4,268 ang iyong bayarin sa kuryente, biglang may kumatok sa iyo na hindi mo inaasahan. Kaibigan mo na matagal kayong hindi nagkita. Amen? Galing sa Israel. Amen? At sabi, friend, tagal nating di nagkita ya. Kumusta na ba yung inaanak ko? Ang dami ko ng utang dyan ah. Tapos may inabit sa yung muligas-gas. Nung pagganan mo, 10,000. May kasama pang jacket. Sabi mo tuloy, Lord, thank you po. Tunay ang iyong tulong ay ganap at totoo. Amen? Amen? Pangako ng Diyos yun eh. Hindi kita iiwan. Hindi yung kapag naghabol, pagka may asong humabol, iiwanan mo na yung asawa mo. Ang Panginoon, hindi ganun. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. And that is lifetime commitment. Sabihin nyo nga po, lifetime commitment. E paano ka pang matatakot na puntahan yung right place, di ba? Kasama mo yung Diyos pagpunta mo sa right place. Tapos ang sabi niya, hindi kita iiwan. Ni pababayaan man. Pag pumunta ka doon. Ang backup mo, langit. Ang kasama mo, Diyos. Pagpunta roon sa tamang lugar. May problema pa ba? Para puntahan ng right place? Wala na eh. Andiyan na. Inoffer na ng Diyos. Para lang tayo makarating sa right place. Nasa sa atin na lang kung tatanggapin natin yung ino-offer ng Diyos. Panghuli. Apply God's command. Una, accept God's challenge, acknowledge His commitment, and then apply God's command. No? Along the way, pagpunta natin sa tamang buhay, sa tamang place, may mga iuutos ang Diyos dyan. Sundin mo lang. Para sa iyo yun. Para sa ikabubuti mo yun. Hindi ka lang pinatatamaan sa preaching, hindi ganun. Para sa iyo yun, para tayo tumumpak. Apply lang. Ito sabi ng Panginoon kay Joshua, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do, that is application, according to all the law, hindi lang isang law, kung hindi all the law, meaning to say, lahat ng salita ng Diyos na maririnig mo, i-apply mo lahat. Huwag pili-pili. Hindi yung kapag ito lang ang kaya kong gawin, ito lang gagawin ko. Pag medyo alanganin ako dito, di ko gagawin ito. Huwag ganun, sabi ng Panginoon kay Joshua, lahat.
which Moses my servant commanded thee, turn not from it to the right hand or to the left. Huwag nang kakaliwa, huwag nang kakanan pa. And thou mayest prosper whosoever thou goest. Pagpapalaing kita, pagmasunurin ka sa lahat ng inuutos ko sa iyo, saan ka man pumunta, dumayo ka man, ibibless pa rin kita. Alam nyo, yung mga singer natin, pandayo yung mga yan eh. Sabi ko nga sa isa, minsan idadayo kita sa Isabela. Saan ka man pumunta, pagpapalaing kita. Kaya lang, may premise. Gagawin mo lang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Ang Word of God, listen carefully, kaya tayong dalhin at ilagay sa tamang lugar. Amen? May mga relationship na dapat itama. May mga ugali na dapat itama. May mga addiction na dapat itama. May paggastos na dapat itama. Hindi mawala na takot na dapat itama. Madalas na pag-aalala na dapat itama. Paglilingkod sa Panginoon na dapat itama. At kaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na itama ang ating buhay. Apply God's Word sa ating buhay. And it will reflect sa buhay natin na yung buhay natin biblical, na yung buhay natin sumusunod sa Diyos. Every time you obey God, you serve God. Amen? Alam nyo, ito yung naging buhay ni Joshua. Apply siya ng apply. Apply siya ng apply. Sa mga bagong narito o sa mga Kristiyano, alam nyo, hindi madaling mag-apply ng salita ng Diyos kung minsan eh. Hindi madali. Yung bang apply mo, yung linggo-linggo nasa church ka, hindi madali yan eh. Yung magpapatawad ka na nakagawa ng kasalanan sa'yo, hindi madali yan eh. Okay, listen carefully para maintindihan nyo ito. Minsan po isang araw, meron po nagregalo sa amin ni Glay, aking misis, yun bang sunflower seed, alam niyo po ba yan? Sunflower seed. Sino na nakatikim sa inyo yan? Sunflower seed, yung kukutin, yung parang butong pakwan. Ang nagregalo sa amin yan, si Jonah at si Mark. Alam niyo, first time ko na kumukot ng sunflower seed. Nung kinukot ko nung umpisa, may aftertaste, parang lasang gamot. Kumukot uli ako ng isa, may aftertaste pa rin. Pero nung kinukot ko na siya ng kinukot, hanggang sa naubos ko yung isang balot na sunflower seed, naubos ko na pala. Na-enjoy ko na. Are you with me? Ganon din ang salita ng Diyos. May aftertaste sa simula. Are you with me? Uuwi ka mamaya, ano aftertaste mo? Pagkayari mo magsimba, ang aftertaste, nakakainip. Are you with me? Pag-uwi mo mamaya, anong aftertaste sa inyan? Dito pala sa church, sa Berean Bible Baptist Church, mainit. Are you with me? Anong aftertaste? Meron. Pero alam nyo, sa umpisa lang may aftertaste. Pag nasanay ka na, katulad ng mga tao dito sa church na sanay na, ayaw nang umuwi. Pinapauwi ko na, ayaw pa umuwi. Sa lahat ng bagay na umpisa mo palang ginawa, may aftertaste. Sabihin nyo nga po, aftertaste. Kay Joshua, sigurado, nung umpisa niyang pagsunod sa Diyos, may aftertaste. Pero alam nyo, nung ma-enjoy na ni Joshua ang salita ng Diyos, ang pagsunod sa salita ng Diyos, eto na yung banat ni Joshua. Eto na. Joshua, last chapter ng Joshua, 24, 25, 15. Tignan nyo po ito.
kung gaano na-enjoy ni Joshua ang pagsunod sa Diyos. Verse 15. And if seem evil unto you to serve the Lord, kausap niya yung mga tao, nasa promise na lang sila, chinecheck ni Joshua kung gusto pa rin ba nilang sumunod sa Diyos. Sabi ni Joshua, kung masama sa inyo ang paglingkuran ng Diyos, choose you this day whom you will serve. Pumili kayo kung sino gusto niyo talagang paglingkuran. Whether the God which your fathers served that were on the other side of the flood, kung gusto niyong paglingkuran yung mga Diyos-Diyosan doon sa kabila ng Jordan, yung pinanggalingan natin, sige, bumalik kayo doon, walang problema. Kung gusto niyong balikan yung buhay niyo na wala sa tamang lugar, sige, bumalik kayo doon, walang pipigil sa inyo. Yung magulong buhay, sige, balikan niyo yun, walang problema. Yung addiction, balikan niyo, walang problema, bumalik kayo sa addiction. Yung pag-inom ng alak, lasing kayong umuwi, sige, kumakatok kayo sa bahay, pero pagbukas, hindi niyo pala bahay, sige, bumalik kayo doon. Yung laging nag-aaway sa bahay, sige, balikan nyo, walang problema doon. Bumalik kayo. Yung laging gusto mo may away, yung laging murahan sa bahay, sige, balikan nyo, walang problema doon. Pumili kayo, sabi ni Joshua. Or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. Ano sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Pero ako, I enjoy serving the Lord. Wala na akong aftertaste. Amen? Pag na-enjoy mo na ang pagsunod sa Diyos, ganyan ang gagawin mong desisyon. Ako mananatili sa pagsunod sa Diyos. Mananatili. At hindi lang ako, isasama ko pa rin ang aking pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord. Na-enjoy ni Joshua ang pagsunod sa Diyos. Kung siya ang pamimiliin mula noon hanggang ngayon, at hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, pagsunod sa salita ng Diyos pa rin ang pipiliin ni Joshua. At isasama pa niya ang kanyang pamilya. Are you with me? Gusto natin pumunta sa tamang lugar? First, accept God's challenge. May mga difficulty, kaya nga challenge eh. Accept, tutulungan ka ng Diyos. Another thing, acknowledge God's commitment. Anong commitment ng Diyos? Gagabayan kita, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. And another thing, apply God's word. Ang God's word, ang pagsunod sa Diyos, hindi madali, may aftertaste. Pero sa simula lang yan, hanggang sa isang araw, ma-enjoy mo na. Amen? Are you with me? Alam niyo, yung pagkanta sa choir, hindi rin madali yon. Hindi ka pa kumakain, magpa-practice ka pa. Pero alam niyo, yung choir, mani-mani na lang sa kanila kasi enjoy na nila eh. Tapos na sila sa aftertaste. Amen? Ngayon kapatid, tapos ka na ba sa aftertaste? O hindi pa? O hanggang ngayon ay may aftertaste ka pa rin sa salita ng Diyos? O yung pag-worship dito hanggang ngayon may aftertaste ka pa rin? Inip na inip ka pa rin hanggang ngayon. That is aftertaste. Punta ka lang ng pumunta hanggang isang araw, ma-enjoy mo na ang paglilingkod sa Diyos. Are you happy this morning? Oh, hindi nga. Are you happy? Kung nai-enjoy na natin ang paglilingkod sa Panginoon, sasabihin natin ito ng taus-puso sa puso natin. As for me and my house, we will serve the Lord. Because there is joy in serving Jesus. Hindi lang ako ang mag-i-enjoy doon. Sasama ko ang pamilya ko. Masarap maglingkod sa Diyos. Hindi ko lang ako ang makakaranas ng masarap na paglilingkod. Isasama ko rin yung iba. Again, church, kung may aftertaste ka pa, kung may problema. Amen? Kumuha ka pa uli ng sunflower seed. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. By the way, tumatanggap po ako ng regalo ng sunflower. Joke lang po yun. Kidding aside. Amen? Okay, church. Here's the promised land. Available sa ating lahat.
Tamang buhay, tamang ugali, tamang relationship. But we need to accept God's challenge. Kailangan natin magpasya. As I said kanina, umuwi ka, magpasya ka, kausapin mo yung mga tao na kapaligid sa'yo, magdesisyon ka. Isama mo sila. And then, nandyan ang gabay ng Diyos. And then, pag nandun na, may aftertaste, pero ituloy mo lang. Amen? Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mensahe naming napainggan. Tunay nga, Ama, na kaya kaming dalhin ng salita ninyo sa tamang buhay. Sumunod lang kami. Katulad ni Joshua, Panginoon, sa huling sandali ng buhay niya, hindi nagbago ang kanyang desisyon. Itutuloy niya ang pagsunod sa inyo. Itutuloy niya ang tamang buhay. Mananatili siya sa tamang lugar. Hindi siya babalik sa maling buhay. Hindi siya babalik sa maling lugar. Siya'y mananatili sa tamang lugar at mamumuhay siya ng tamang buhay sa pamamagitan ng pag-a-apply ng salita ng Diyos. Sa mga bisitang narito ngayon, salamat po, tinanggap niyo ang Panginoong Kristo kanina. Tunay at wagas ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan sa Kanyang nagtiwala bilang tagapagligtas. Church, kung kinausap ka ng Panginoon sa mensahe, you talk to God dito po sa altar. Ngayon kapatid, kung may aftertaste ka pa rin sa paglilingkod, sa pagsunod sa Diyos, idako mo yan dito. Luhod tayo, pag-pray natin. Lord, bakit ba ganun? Hindi ko pa rin ma-enjoy ang paglilingkod sa inyo. Bakit ganun, Panginoon? May aftertaste ang preaching. Parang laging ako tinitira ni pastor. Bakit ganun? Hindi ko ma-enjoy ang ministry. May aftertaste. Bakit ganun? Ang araw ng linggo, hindi ko ma-enjoy. May aftertaste. Bakit ganun? Ang prayer meeting, hindi ko ma-enjoy. May aftertaste. Bakit ganun ang devotion, hindi ko ma-enjoy? May aftertaste. Bakit ganun ang prayer, hindi ko ma-enjoy? May aftertaste. Kapatid, I encourage you, sige lang, kumuha ka pa ng sunflower seed. Sige pa. Sige pa. Hanggang isang araw, wala ng aftertaste. Nai-enjoy mo na ang ministry at paglilingkod sa Diyos. You talk to God, Lord, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Gusto ko pong makarating sa tamang lugar. Help us, Lord. At ang pangako ng Diyos, anak, sige. Gusto mong pumunta ron? Sasamahan kita. At hindi kita iiwan, talagang kasama mo ko. Hanggang makarating ka doon. Gagabayan kita. Tutuyuin ko ang Jordan River. Magmimiracle ako kung kailangan. Makapunta ka lang doon. God is good. Thank you, Lord. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe. Tulungan at gabayan niyo po ang aming mga panalangin. May mga kapamilya kami na gusto naming isama dito sa tamang lugar, sa tamang mensahes, sa Word of God, sa tamang nagpapabago ng buhay ang inyong salita. Help us, Lord, na masama namin sila dito. Matry nila, Panginoon, kung gaano kadakila ang ginagawa ninyo sa simbahang ito. Salamat po ng marami, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po.